ma-hazen yung process, attorney. Katulad nung sinabi ko po last time, no, nung tinanong ako dyan, tinanong tayo na kung madadagdagan ba yung araw o mababawasan ba, depende po yan sa parties. Katulad po ngayon, nakita po natin na nakaschedule po talaga si NBI agent na presenta po today ng prosecution, pero base po doon sa motion ng prosecution o ng House Panel of Prosecutors ay hindi na po nila i-present this afternoon, and they are going to present witness sa Lunes po. So because of that, hindi po inasahan natin na gano'n na mangyayari, na mapapaikli yung araw natin today. The impeachment court and the senator judges were ready to hear the testimony of the House prosecution witness. However, pinagbigyan na lang rin yung deferral na yon ng pagpepresenta, siguro dahil na rin na nakita na rin na mas rin yung magiging testimonya niya, and kung kahapon yung magiging basehan natin ng pag-testify ng isang witness at tungkol sa authentication na step by step, baka abutin din ulit yun ng 2 to 3 hours. So, yun yung mga kailangang balansehin ng korte sa kanyang pagdedesisyon kung i-grant niya o i-deny niya yung isang motion of a witness to some other date or time. Kaya yun. So kung sa court calendar natin, parte ng kapangyarihan ng isang korte na i-manage yung kanyang schedule at saka yung process ng pagpepresenta. So hahanap naman ng korte. At syempre tatanungin niya rin yung parties in the next coming weeks kung sino ba yung mga witnesses na pwedeng pagsabayin na, 2, 3 sa isang araw para makahabol tayo doon sa timeline na sinasabi. So that is within the prerogative of the court. Pero kanina sinabi rin ni presiding officer, itong first 2 to 3 days, we're just trying to get the hang of things in a manner of speaking. Kaya tinitingnan pa natin yung pace ng bawat party, ng bawat abogado, pati ng mga senator judges. And maybe next week and the coming weeks, mas madali na nating ma-figure out paano ililay down yung terms of engagement ng pagpapresenta ng mga testimonya. Ano pa ba? Mabilis lang po, kung may idea lang so far ngayon ng impeachment trial, nakakamagkano na po kaya ang gastos on the logistics? Kung may idea lang. Ako, wala sa pay grade ko magtanong ng pera. So, hindi ko masasagot po yan, but babalikan kita sa question na yan, no? Dahil tama ka, isa pong concern din yan, no, ng ating mga sambayanan. So, gusto rin natin malaman. So, siguro I will get the clearance from the Senate President to ask about the allocation of the budget regarding the impeachment trial so that I can give you a better answer next time. And attorney, isa lang po, mabilis lang din. Napansin po kasi nung iba, especially online, na dalawa po yung nakaupo sa harap dun sa may rostrum. Sinasabi nung iba, baka raw secretary daw po ng presiding officer yung katabi ni Senchis. Pero ano pong explanation nila na dalawa silang nandoon sa taas? I refer to my previous statement nung Lunes. Nasagot ko na rin po yan, no? Oo, baka maging ulit 'di ba? Baka mabuhay ulit yung mga issue. Pero wala namang issue dapat 'yan kasi it is a symbolic gesture na they are equals, just doing different hats, 'di ba? Wearing different hats. Yung isa ay legislative head at yung isa impeachment court head. So walang kakaiba doon, nakita na natin 'yan. This is not a new optics. This was already an old optics from the time of the impeachment case of the President Estrada, na nakaupo yung head ng impeachment court na si Chief Justice Davide sa tabi ng head naman ng legislative function ng Senate, which is the Senate President Aquilino Pimentel. So in that aspect, this is not old optics. Siguro hindi lang nila malaman yung reference na yon dahil baka mga bata pa yung mga natin, yung mga viewers natin. Sir, itong 3 days po, sabi nyo nga may experience din
say na nagsukatan lang o nagsukatan na itong dalawang panig po na tipong yung ganun po, tulad niya, nagbago po yung diskarte or masasabi natin na hindi na po na-present yung second NBI agent. That is a fair conclusion on your part po. Tama po yun. That any person na reasonably pong mag-isip, may isip din yun. Ganun naman po yun para po tayong nangangapa pa po sa mga hindi natin kakilala, kaibigan, asawa, jowa, ganun. So, ganun din po yung nangyari in the first 2 to 3 days natin. Nangangapa lang kung anong klaseng style ba magtanong, anong klaseng anong klase, gano'n yung kabilis yung pace nung magtanong, ano yung mga objections na usually nire-raise. So nagkapaan pa po talaga, tama yun. Objective naman po yung ganong conclusion ng any person sa proceedings. Is it too early to say, going back to dun sa statement ng Senator Bang, is it too early to say nga po na dapat, straight to the point daw po yung mga sinasabi ng parties and dapat ina-allow yung mga testimonies matapos po? Or does the impeachment court agree na dapat nga po straight to the point? Dapat straight to the point yung ano, a matter of style kasi yun But I think the presiding officer is very lenient in giving all the parties their chance or their place under the sun. So, I think yun yung important kasi sa totoong korte, hindi medyo mahigpit talaga. No? Pero dito kasi kailangan natin balansehin yung karapatan din ng ating mga mamamayan na makita yung mga nangyayari at mailahad sa kanila yung mga ebidensya na inilalahad sa harap natin dyan sa plenary. So, kailangan kung magandang yung mga tanong din, medyo diretso, may foundation din, kaya okay naman yon, reasonable naman yung mga request ng Senator Judge. At alam naman ng presiding officer that the Senator Judges and even the parties themselves, yung mga abogado under their oaths, will govern themselves only. Iwan ko lang yung tanong ni Kuya Raymond dun sa time. Hindi ba nasayang yung time ng impeachment court ngayon, considering na cross-examination ang nangyari, pero ready naman yung mga senator judges na dun sa next witness? At masasabi ba natin na failure or baka hindi ready ang prosecution kaya hindi tinuloy yung pagharap ni Lotong? We cannot comment po doon sa intention of the prosecution for not anymore presenting NBI agent Lotok today. We have to take their manifestation and motion on its face, kung ano po yung narinig natin. Nasa discretion po nila kung paano nila iprepresenta yung ebidensya. Sila rin po bahala mag-manage nung mga witnesses nila, kailan nila iniisip na magandang ipresenta yung witness na yon. Baka meron silang timing, baka may strategy po sila. We cannot really comment on ano po yun. No? Hindi naman po nasayang yung oras ng korte kasi nga, sabi ko nga po sa inyo, nangangapa pa po tayong lahat. Tinitingnan rin ng korte kung ito ba ay reasonable o hindi reasonable yung pagka-defer. So siguro ngayon, para medyo masanay muna tayo na mahaba-haba yung mga usapin sa floor, medyo pinayagan siguro muna tayo ng presiding officer na okay lang na wag na muna ngayon si NBI agent Lotok at next week na lang. Pero sabi ko nga kanina, I'm sure hahanap at hahanap naman paraan ang lahat ng partido ng chance na para mapabilis yan kung maaring yung mga witnesses na sa susunod na mga araw at medyo sanay na tayo sa mahabang mga trial, baka yun yung gawin ng presiding officer. Thank you, sir. Dalawa po? Wala. Thank you po. Enjoy your week.